Hi po, bakit nga ba si buyer may negative attitude toward rider? So, ano nga ba ang dahilan? So, number one, delivery issue. Ina-expect natin na dapat maagang ihahatid sa atin ng rider. Pero minsan late na. Bis na umaga, after lunch, o kaya nagiging late ng afternoon, o kaya gabi na. Hindi lang naman kayo hinahatiran ng order. Marami. Tapos may mga reason pa kung bakit nalilate. Andyan si traffic, andyan si weather. Si weather kapag umuulan, masyadong mainit. Yung mga orders, kailangan pang ayusin. So, nalilate talaga minsan. Pagpa-parcel out o pagdi-deliver sa ating mga buyers or customers. So, may mga valid reason naman yan. Missed deliveries. So, napaka-inconvenient naman kasi o parang nakakairita kapag ina-expect mong darating yung order mo tapos hindi darating. So, may mga reason kung bakit minsan hindi talaga dumadating yung ating mga orders, lalo na kapag ang ating mga delivery riders ay bago pa. Incorrect address. Minsan kasi yung pag-i-input natin ng ating mga address, minsan nagkakamali tayo o yung tinatawag nating wrong typo. Hindi mo napansin, nagkamali ka ng input, so magiging incorrect yon. Tama yung street, tama yung area, pero mali yung number. So, ang mangyayari niyan, mami-misroute o mapupunta sa iba. Talilo nga si rider, hindi niya mahanap o hindi niya makita yung bahay mo. Kaya minsan, hindi na i-deliver ni rider yung order mo. Unreachable. So, tama yung address. Siyempre, ang second attempt ni rider is tawagan ka. Kaso, hindi ka naman makontak. Unreachable ka naman. Ilang beses nang tumatawag sa'yo si rider, hindi ka pa rin makontak. So, ang mangyayari niyan, miss delivery o i-deliver na lang sa ibang araw. Negligence mismo ng rider. Minsan, ang nangyayari is mismong si rider ang nakawala ng iyong order. O minsan, na-misplace yun, sa hub pa lang, hindi na makita, sa hub pa lang, nawala na. O kaya, upon delivery, hindi naman sinasadya, nahulog siguro sa motor niya, sa lalagyan niya, o minsan kasi, may area na may mga malilikot ang kamay, tapos kinuha yung item mo. So, syempre, ang mangyayari nun, consider that as loss, post-abono pa si rider. At nagiging negative ang attitude ni buyer kay rider is rudeness. May mga riders na may attitude. Ilang beses na akong naka-encounter niyan. Hindi pa ako gaanong marunong mag-order online. Malay ko ba? Data lang ang gamit ko nun. So, hindi ko napansin, nakadalawang order pala ako. Ang nangyari nun, hindi ko talaga makalimutan yung rider na yun eh. Ma'am, dalawa ho yung ano nyo? Dalawa yung order nyo? Dalawa? Isa lang yan. Hindi nyo kukunin yung isa. Kasi kami mag-aabono nito. Parang ganon ang nangyari. Parang, ang sungit-sungit niya. Tapos, padabog niyang linagay yung isang order doon sa likod ng motor niya. Tapos sabay sarado nung parang compartment ng motor. Bah! Sabay karipas ng takbo. Hindi ko talaga makalimutan yung rider na yun. Tulala ako kasi parang napahiya ako kasi sa labas yun ng bahay namin. Kumbaga parang kalsada. Tulala na lang ako, hindi na lang ako. Pwede namang sabihin ng mahinahon, pero yung rudeness ng rider na yun, kung sa akin niya gawin yun ngayon, pwede namang refuse to accept, pwede namang i-refund. Paano ka mag-aabono nun? Return to seller. Pasalamat yung rider na yun, wala pa akong alam. Kaya siguro nagiging rude din yung attitude ng
ng mga delivery rider is siguro yung pagod. Pag toxic ka na, masyado ka ng stress kasi marami kang dinideliver. Pero kahit na, bakit yung ibang rider dito sa amin? Dalawang barangay pa yon na nagde-deliver sila. Pero pag dating dito minsan sa amin, nakangiti pa rin. Sana lahat ng rider ganun. Hindi yung masyadong mainitin ng ulo. Kasi may mga rider talaga na mainitin ng ulo. Huwag ganun. Dahil hindi lang kayo ang marunong mapalo. Kami ring mga bayo.